Ang ganda mo! Crying Mountains. Hindi na uubos ang ganda mo sa bawat hakbang namin. Salamat sa magandang view at clearing. Crying Mountains ng Kibungan. Pero bago nga makarating sa Crying Mountains ng Kibungan, may desisyon na kailangan pag-usapan ng buong team. Hangin, malamig kasi pag malamig, sumahangin, may wind chill factor yun. So, Bago nga kami umalis, kinausap kami ng aming guide at organizer na si Living Jeans upang ipaliwanag ang dalawang posibleng plan. Ang unang option ay puntahan lamang Crying Mountains of Kibungan, iwan ang aming mga gamit, at pagkatapos ay bumalik sa Takadang Elementary School upang mag-exit gamit ang monster truck. Ang ikalawang option naman ay pagpatuloy ang hike hanggang Batangan Elementary School. Saka na lamang magdesisyon kung ligtas bang ituloy ang pagtawid sa Literary Trail patungo sa aming ikalawang campsite sa Likungan Elementary School, Ilocos Sur. Yung number one goal natin is safe. pauwi tayo lahat. Sayang, di Kasi gusto namin yung Pero on the brighter side, bababa tayo ngayong umaga. Punta tayo sa Crying Mountain. Tapos, tingnan natin kung magbibigyan tayo ng magandang view doon. Then, akyat tayo, balik dito for the night. Tomorrow, try tayong mag-contact, mag-utos kung makakuha tayo ng monster truck. Actually, hindi siya jeep. Truck. Pinapaliwanag na nga ng maayos ng organizer at ng guide ang mga option. Gayun din, sa dulong part ng video na ito is nag-decide ang buong team, nagbotohan kung sino ang gusto ituloy pa papuntang Batangan Elementary School Pabalik ng Kibungan. So, or babalik na lamang pagtapos tingnan ng Crying Mountains dito sa base 1 ng aming camp sa Takadang Elementary School. Baka bumaba yun. Pero, Buong gabi kasi na medyo malakas ang hangin at ulan. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi ang lakas ng katawan ang pinakamahalaga, kundi ang tamang pagdesisyon. probably nandun pa siya. Pero Kaya kailangan nag-usap siyang ang buong advice na team huwag siyang bumaba. with the guide Kung tsaka organizer ng tamang gagawin sa mga ganitong panahon. naging decision namin Isang desisyon kasi lamang is maaaring magka-problema. Pero safety ang priority ng buong. Napagdesisyonan nga, natuloy namin ang buong trail papuntang Batangan Elementary School. Pero kailangan is body-body system. Walang maiiwan at walang mauuna sa group. Medyo sumasang-ayon sa amin ang panahon. Kami sa bunker, day 1, tulog. So, gloomy weather pa din pero sana hindi malakas ulan mamaya. Naka-raincoat na tayo at ibang pwedeng suotin pero hindi mainit masyado. Mga ilang minuto na ngang tumigil ang ulan. Kaya napagpasyahan ng buong team na maaga nga alis sa bunker 1 papunta nga sa may Crying Mountains of Kibungan. Samahan nyo kami sa aming ekspedisyon at paglalakbay patungo sa Kibungan Cross Country Crying Mountain. Let's go, Kapepe! Sa mga puntong ito, malalim ang aking iniisip. Sa kadahilanan, pag may isa sa aming sumuko na hindi na kaya, is mag-exit na kami at babalik dito sa bunker 1 ng Takadang Elementary School. Pero naging kampante ang aking pangamba dahil huminto ang ulan, nagpakita kahit bahagya si Haring Araw sa amin at natanaw namin ang magandang rock formation na to bago pa dumating sa Crying Mountains ng Kibungan. Isa rin sigurong dahilan ay dahil eksperyensado ang mga kasama naming hiker na kung masasabi natin is marami ng major hike na naakyat na ang ulan na ito at ang mahabang trail ng Litalit ay magsisilbi lamang palaruan sa bawat isa na kung saan number 1 pa rin ng safety na priority ng lahat. Ngayon din ang matapos ang buong trail ng KXC.
Saglit lamang pala sumilip si Haring Araw. Bago kami dumating sa Bakaing Mountains ng Kibungan, muling nagbago na naman ang panahon. Bumalik ang makakapal na ulap at nagsimulang umambon. Kilala ang lugar na ito sa malalawak nitong rolling hills at dramatikong landscape. Kahit matatakpan ng ulap ang ibang bahagi ng kabundukan, lalo lamang itong nagiging pinakamaganda ang kakaibang karakter ng lugar. Ito lang isang eksena sa pelikula ang bawat akbat sa gitna ng hamog at ulap. Kita naman natin. Patungo sa Crying Mountains na to Napakaganda. ng Kibungan. Crying Mountain. Tuloy din. Tuloy ka din, sir. Support! Magandang luwaan eh. So, almost 3 kilometers nga to from the Barracks 1. So, dahil maganda ang panahon at medyo umulan at umuulan pa, nagpakita ang Crying Mountains ng Kibungan. Meron pa nga, hindi kayo nawawala. Sa sobrang mangha ko sa Crying Mountains ng Kibungan, hindi ko na nga sinuot ang aking raincoat dahil basang-basa na nga tayo dahil sa ulan at nagpaulan nung nakita ang Crying Mountains ng Kibungan. Ang ganda mo! Crying Mountains. Hindi na uubos ang ganda mo sa bawat hakbang namin. Salamat sa magandang view at clearing. Crying Mountains ng Kibungan. Namumutawi pa rin sa aking isip ang ganda ng Crying Mountains ng Kibungan. Na kahit nakailang metro na kaming layo sa pinakaunang pagtanaw natin sa magagandang falls nito, is madadaanan mo pa rin ng ilang ulit ang Crying Mountains ng Kibungan. Sa iba ba, konti lang? Nagpatuloy namin ng pagtahak sa trail ng Crying Mountains ng Kibungan. Ababa dito. So, di ka didiretso May mga park nga na trail na ligaw, Bakay dito. kaya hanggat maaari, Kaliwa. may ka-body system kayo o kasama sa pagtahak sa trail dito sa Crying Mountains. Di ko na nga mabilang ang ilang tulay na nadaanan natin mula pa kahapon papunta dito sa Crying Mountains ng Kibungan. Pero sisiguro ko sa inyo na lahat ng tulay is safe daan. Paglampas ng Crying Mountains, ay muli naman nagpakita si Haring Araw. Ilang oras naming nilakad ang trail sa ilalim ng malinaw na kalangitan. So may mga view na napakaganda dito na kung saan para ka naman nasa terraces. Maraming tanim na palay, gayon din ang overlooking ng mga bundok at ng mga falls ng Kibungan Cross Country. Paglampas niya sa palayang ito, minabuti ng group na mag-regroup para mag-trail snacks muna at mag-prepare bago umakyat sa mga tulis ng bato papuntang Batangan Elementary School. Elevation. Ayun yung medyo masakit na elevation. So, paano na kami sa isang school na bago yung pababang lugar dito. Hindi ko na alam yung tawag. Pero yung challenge sa their second day, yun talaga. Sa akin pag-akyat dito. So, napag-regroup naman kami. Tapos waiting na lang, facing. Naging problem lang ngayon is paulan-ulan pero hindi buong way naging maulan. Good part yon. So ito na, yung mabatong part. Let's go! Ngunit, gaya nga na naging tema ng buong ekspedisyon, mabilis ding nagbago ang panahon. Bago kami tuluyang maarating sa Batangan Elementary School, muling bumuhos ang mahinang ulan at ilang saglit lamang
ay paunti-unting lumalakas ang ulan. After namin magpahinga sa part na ito ng trail papuntang Batangan Elementary School. Sakto, 11:16. Nang malampasan namin ang mabato at matarik na part na iyon, is ilang metro na lamang ay paparating na kami sa pwede kaming magtanghalian. Dito yon sa Batangan Elementary School. Para 5 on doon sa baba. Sakto. So, ayun na. Ito na yung lunch area. Bali, time check, 11:15. Kaya medyo nawala ang ulan. Sana hanggang pagbaba natin sa Lipalit ba yun, sir? Litalit is ganito na lang para wala nang running water. Which is in difficulty magta times 2. So let's have a lunch. Let's go! Dito nga kami para pansamantalang tumigil upang magtanghalian. 20 minutes, rekta sa Litanic. So ito yung area lang ng pwedeng kumain before mag-Litanic downward na hike. So, Batangan Elementary School. So, 30 minutes walk, Litangan na kami pababa doon. So, picture lang ang group. Sama ang Living Jeans at org. And, rekta na. So, Muling sumikat si Haring Araw. Sapat upang mapagpahinga at mapagdesisyonan para sumunod sa bahagi ng aming paglalakbay patungo sa Litali Trail. Di nagtagal nga, nagsimula na ang isa sa pinakakaabang-abang na bahagi ng Kibungan Cross Country, ang Litali Trail. So sa bahaging part na ito is aabot ng 30 minutes after ng elementary school papuntang Litali Trail. Dito ko nga napansin na naiba na ang mga forest na part na ito. May mga mataas na damo na kung saan tingin ko is tumutubo sa mga mauulan na part. Gayun din may mga fine trees na pwede mong makita. At iba-ibang uri ng puno na napakagad ng pagmasdan, lalo sa napakakulay berde nila dahil sa tag-ulan na sa bundok sa mga panahong ito. Ilang minuto nga lang ay mapapadpad kayo sa napakagandang part na ito sa trail papuntang Litalit. So, napansin ko ang damo dito is napakaiiksi na mistulang maiahambing sa Bermuda o Carabao grass. Kasama dito ang napakapulang lupa na kung saan tumutubo ang mga gandang halaman sa matataas na altitude ng part ng mga bundok. Ilang saglit lamang ay nakapunta na kami sa kung saan dito muna magpapahinga at mag-o-orient ang buong grupo ng mga hikers bago ito bumaba sa pinakalitali trail na kailangan ibigay ang mga instruction from the guide at kagaya rin ng mga kailangan naming iwasan at gawin pababa sa Litali Trail. Kamangha-mangha nga ang view dito sa may taas ng Litali Trail kung saan tanaw mo ang mga kabundukan ng Benguet gayon din ang ilang part ng Ilocos Sur. Etong part nga isinimulan na kaming orient na kung saan ang mga dapat gawin sa pagtahak pababa sa Litali Trail. Ang mga bawal gawin, ang mga dapat naming iwasan, gayon di preparasyon sa pagtahak nga sa pababang part ng Litali Trail. Nagbigay nga rin ng mga paalala at dapat gawin ang aming organ na si Living Jeans. Huwag kayo masyadong tiwala. I-assess nyo kung kaya kayo o ano. Tapos pati mga kakapitan yung mga damo. Huwag kayo hawak ng damo. Kinakabahan na kami, bumalik na lang tayo. Okay, basta yun. Malinaw sa lahat, malinaw. Yes. Ilang saglit nga lang ay sinimulan na namin ang pagtahak sa Litali Trail. Ito ang highlights ng second day ng hike na to ng Kibungan Cross Country. Kailangan mong tahakin ang almost 180 degrees na pababa sa Litali Trail. Ang magandang part lang dito is may ilan-ilan na pwede kayong hawakan na guide na mga bakal. Pero kagaya sa part na ito is kailangan mong gumapang o i-balance ang iyong sarili pababa sa mga bato
na nagsisilbing apakan pababa sa technical na part na to ng Litali Trail. Hindi mo nga kinakailangan mong mabilis dahil ang mga nasa unahan ay nag-iingat din ng maigi. Kaya maigi na rin na dahan-dahan kang bumaba at pagmasdan ng facing na nasa harapan mo. Dahil hindi lamang safety ng sarili ang kailangan unahin, gayon din ang safety ng buong group na nag-hike dito sa Litali Trail na to. Kahit pababa, tanaw mo ang napakagandang mga kabundukan ng Benguet at bandang kalahating part ng Ilocos Sur. Sideways Kaya ina-appreciate ko ang napakagandang nature habang pababa dito sa Litali Trail. Let's go guys. Tagilid pre dito. Wala ka nang kakapitan eh. Tagilid lang, sideways. Alternate footing. Usang galang. So ayan. Feeling namin kalahati na pero hindi pa. Tayong 140. Pero tingnan nyo naman yun guys. Grabe na yan Lord. Salamat sa beautiful nature nga na makikita dito. That's a beautiful weather. Isa pa yun. Pinagpapasalamat namin medyo okay during this Litalic Trail na yung pinaka-hike natin. Pero dahil basa pa rin, tripling ingat bawat step. So ayan guys, nakaka 20 minutes na kami mahigit pababa. Pero napaka-challenging talaga ng Litalic Trail. Kung pwede kang umupo, kailangan mo umupo. Kung gigilid ka, para lang ma-safe is kailangan mong gawin. So nahihirapan yung sa likod ko dahil sa sapatos niyang madulas. Time check 12:49. Let's go. Yeah. Ay, may guide na bakal. Ang galing. May ilang-ilang part ka na kailangan mong i-hyperextend ng inyong binti para maabot lang ang next na aapakan ng mga bato. The living jeans. Yeah. Mahaba yung reach dito ah. Yun lang. Tubig dito. Yun yung isang group. Nasa gitna lang ako. Ayan. Time check. 1:06. So, nasa 1:220 na lang elevation namin. From 1:3 something. So, medyo mataas na rin yung binaba. Pero, ang stiffness talaga yung nagiging difficulty dito. Gaya nito. Medyo mas stiff yung area kaya kailangan doble ingat. Uy. Nadulas eh. Lumot. Ingat lang. Bukod nga sa medyo pababa, mayroon ditong kailangan humarap ka sa pader para lamang maiwasan ang bangin na part ng Litali Trail. Kagaya sa part na to ng trail dito is kailangan makaharap sa pader o sa mga lupa para iwas sa dulas pababa sa malalim na part ng bangin. Ito na kami ng ulan guys. Si Buddy sa likod. So body system nga, kaya hindi pwedeng pag malayo yung lead, kailangan antayin yung kasama. So ito, may kasama kami dito. Tuloy-tuloy lang pero ang lakas ng ulan. Pero good part is na tapos namin yung sa may grabing sloping na area na ang hirap bumaba.
pag umaambon o umuulan. Ito medyo mababa na to yung slope tsaka elevations. So, tuloy-tuloy lang kami. Go! Baka stop over to yung malaking yung court dito na blue. O waiting shed lang. Pero good part na meron kasi nasa likod kami ng middle pack ng group. Yung lead pack, nauna na. Madulas dito maputik. So yun, may bubong dito, pwede mag-shelter ang group. Muli nga nagparamdam ang ulan sa amin. Naging maputik, madulas ang Yan, daan. tay ko, pinupulikat eh. Dahilan upang mas maging mabagal at mag-ingat sa bawat takbang ang group habang pababa sa trail. Ano ba? Kailangan mong kamay. Baka makulit tayo sa rin. Madulas mo lang. Madulas yan. Sabihin mo madulas. Medyo madulas tong bato na to Pwede kayo magpadulas, apak dito. Or sa kabilang side. Ewan ko dito. Basta madulas siya. Mabit. Hindi nga nagtagal, natapos namin ang medyo mahirap na part 19.76 ng Litali Trail. Kung kami galing. So 20 kilometers na from the starting ng ating hike ng KXC. So 10 kilometers kahapon, another 10 kilometers ngayon. So yun yung sa ating base, sa ating relo o sa may tapos ayan. So medyo maulan, challenging, but it was worth it, sabi nila. So ito yung team na nasa gitna, may naunang lead na dalawa. At sa likod yung iba pang team natin ng hikers sa group. So elementary school. So ilang ahon na lang. Sing school na. So ayan, Likungan Elementary School. So nasa Ilocos Sur na kami, guys. So after namin sa may Benguet, may cross country sa second lugar, which is the Ilocos Sur. So ayan, Likungan Elementary School. So it was challenging, 20 kilometers total from the start. Pero yun nga, dahil tinry namin to, sinubukan ng cross country, dapat tapusin. So Fig School, doon kami galing. Yung mga trees na yan na medyo marami pang taong bumababa. So mamaya ulit, pahinga, wash out, and for tomorrow's vlog. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, matagumpay namin nalampasan ng trail. Isa-isa kaming ligtas na karating sa Likungan Elementary School. Ang aming kalawang overstop. Pagod man ang aming mga katawan, dama naming lahat ang saya at ginhawa dahil sa nalampasan namin ang pinakamahirap sa araw ng buong Kibungan Cross Country. Sa gabing iyon, hindi lang pagod ang dala namin, kundi ang kumpiyansang kaya naming matapusin ang natitirang bahagi ng aming paglalakbay. At ako, si Pepe, at ito ang aking vlog ng Kibungan Cross Country Day 2.